Meron ako story sa inyo guys ba guys. May pinuntahan ako no dito lang sa complex. Siyempre malapit lang sa amin. Bibili ako ng sapatos nung time na yon kasi doon sa may sa complex lang guys na nagtitinda ng mga sapatos na maganda siya, maganda yung niya, maganda yung building niya. So, may mga sapatusan. So, ang suot ko the time na yun, guys, alam niyo yung duster ko, yung dress ko na kulay brown na para siyang basa na parang namantsahan. Yung kulay brown to na may namantsahan dito. Hindi ko siya na matapon-tapon guys kasi gustong-gusto ko naman yung dress na yon. Tsaka pwede naman talaga siyang suotin kahit sa pambahay lang. So nakapambahay lang talaga ako the time. So, hindi ako pinansin doon guys. Akala siguro nanggugulo lang ba, akala pulubi ba. So, ganon yung suot ko. Sabi ko, hindi ako pinapansin ng mga to, akala wala akong pambili. So, ganong time na yun. So nagtanong ako magkano to. Yung isang babae, nag-assess, hindi ako pinansin. Mas pinansin niya yung nakapustura ba. So, ganun ang mindset ng Pinoy. Kapag makita nila yung tao na nakaayos ang aura, doon mas pinapansin nila yun. Pero yung taong simpleng-simple lang, ang bilis nilang mag-judge. Imagine, di ba? Sa itsura ng tao, dinajudge ka na. So, tunay nga na merong discrimination sa Pinas o sa mundo. Kasi even ako, experience ko yun, guys. Ang palibasa kasi sa mga tao, guys, nagmamatter sila doon sa damit mo eh. No? Doon sila nakatingin, agad mag-judge agad yung tao doon sa ng damit mo. So ano yung reason ko doon sa pangyayaring yon. Dress well. Kaya tulad kang ganito, dress well. Bakit? Ang mga tao unang-una nilang pansinin yung pananamit mo. Doon kanila i-entertain sa pananamit mo. Kaya tulad kang ganito guys, magsuot ka ng maganda. Kasi di mo man tao, meron talagang taong ganun guys eh. I-judge ka agad nila. Lalo na kung damit mo lalo na ang damit mo ay punit-punit. Doon na suot kong damit na dress, yung brown na parang basa na lubaran na klorinan. Nasundukan kasi yun guys eh. No? So sabi ko, ganito pala, dapat pala so bumalik ako guys, bumalik ako. Next day, bumalik ako. Sabi ko, babalik ako dito. Sabi ko, bago ako lumabas, babalikan ko yan. Bumalik ako. Alam mo yung suot ko? Guys, nakapang-opisina attire ako guys. Suot ko yung pang CEO na attire ko na yung kulay pink na coat ko. Naka-aura ako, nakasuot ako ng mga alahas ko. Oo. Entrance pa lang. Tangina, in-entertain na ako. Ang ganda ng salubong nila sa akin. Pero nung time na pumunta ako, nasuot ko'y ganon, wala mo lang pumansin sa akin. Sabi ko, naalala nyo, pumunta ako ng isang araw. Hindi nyo ko pinansin. Bakit? Dahil ba sa suot ko? Diba? Itong tandaan nyo guys ha. Huwag kayong mag-matter sa suot ng tao. Kasi lahat na mapasok to sa inyo, sa department store nyo, lahat yan customers. Huwag kayong mag-base doon sa suot ng tao. Diba? Sabi ko ng ganon. Ma'am, ano po gusto niyo, ma'am? Ito. Di ba ito yung napili yung nakaraang Hindi ako bumili. After nyo kung ganon, sa tingin mo, bibili pa ako. Sabi ko ng ganon. Di ba nagmamaldita ako doon? Sorry. Nasaktan lang din kasi ako nung pinakita nyo sa akin eh. Nasaktan ako doon guys. Oo. Kaya doon sa mga sales lady, tandaan nyo lagi, kahit basahan pa yung suot ng tao na pumasok sa department store nyo, pumasok sa store nyo, treat them well. Kung ano yung pag-treat nyo sa tao na mayaman, ganun din dapat ang pag-treat nyo sa taong mahirap. Diba? Huwag agad-agad mag-judge sa tao. Kasi masakit sa amin yun. No?
No? Diba? Huwag kayong basta-basta mag-judge. Kasi kung kayo doon sa point na sa sitwasyon na yon, anong mararamdaman nyo? Di ba ganun, di ba sasaktan din kayo? Sasaktan din kayo. Hmm? Pero tanong nyo kung bumili ba ako, hindi ako bumili. Lumabas lang ako, nagbigay lang ako ng lesson sa kanila. Binigyan ko lang sila ng leksyon. Guys. Da?